Hello, let's cook chop suey. Hello guys, andito na naman tayo sa aking munting kusina. Ayan, magluluto tayo ng chop suey guys. Meron tayong sibuyas, bawang, bell pepper, meron tayong young corn, beans, cauliflower, carrots, at ang ating baboy na nilaga ko na at ang repolyo. Kaya yan guys, simulan na natin ang pagluluto. Isa lang na natin ang ating kawali. At maglagay tayo ng konting mantika. Ayan, konti lang ako maglagay ng mantika guys. Kasi syempre para healthy. Ayan, pag mainit ng ating mantika, ilagay na natin ang ating bawang. Ayan, halu-haluin lang natin. Gisa-gisa natin ng konti hanggang medyo maluto na siya. Pero wag na wag natin susunugin ang ating bawang at hindi masarap dahil mapait. Ayan guys, halo-halo lang. Ilagyan na natin ang ating sibuyas. At isusunod na natin ang ating baboy. Ang aking karneng baboy ay akin na siyang nilaga. Nilaga ko na siya para malambot na siya. Mabilis nang gisahin. Ayan guys, syempre lalagyan natin siya ng patis. Ayan, sabi nila, bakit patis ang inilalagay natin pag tayo nagigisa? Syempre may added flavor yung patis. Kaya mas masarap siya kesa palaging puro asin. Syempre naglalagay din tayong konting asin. Syempre kailangan hindi naman lahat patis para mabalance din natin ang lasa ng ating mga luto. Yan guys, di ba? Ang sarap, nakikita nyo, kumukulo-kulo siya guys. Kailangan meron tayong konting tiyaga at pagtitiis. Hindi lang sa pagmamahal, magtsatsaga at magtitiis, pati sa pagluluto guys. O diba, may hugot pa ang inyong lola? Siyempre, kailangan matyaga kayo mag-intay na lumambot ang inyong mga niluluto. Dahil pag nagluto tayo at lagi natin itong minamadali, ay naku, hindi natin makukuha ang sarap na gusto natin sa ating mga lutuin. Kaya guys, ayan, halo-halo lang. At pag nakikita nyo na sa tingin nyo ay na-absorb na ng karne ang lasa ng patis o ang linamnam ng patis at sibuyas at bawang, ayan, taktakan na natin siya ng pamintang crack. Pamintang crack at saka pino ang aking sinasama guys. Kasi mahilig talaga ako sa paminta at saka mabango kasi pag may paminta. Bukod sa added flavor ng ating lutuin, ay talagang masasabi ko sa inyo na pag may paminta ang ating niluluto, masarap. Ayan. Parang pag kumakain ka ng lugaw, pag walang paminta ang inyong lugaw, syempre, hindi masarap ang lugaw. Mas masarap talaga pag may paminta. Kaya bumoto na dyan ang mahilig sa paminta. Ako ang unang-una. Ayan, sige guys, halo-haloin lang natin ang ating karne. Oops, ayan, siguro nakikita nyo na medyo ang ating niluluto ay masusunog. Hindi naman siya masusunog dahil hindi malakas ang ating apoy. Isinama ko ang pinagkuluan ng karne. Ayan. Kasi ako parang yung pagpapakulo ko kanina dun sa karne, parang medyo hindi pa kinulang pa sa akin ng lambot. Kaya konti-konti lang at saka tamang-tama na rin at na lumalasa ang ating paggigisa. Ayan, syempre guys, okay na yung ating karne. Kaya isunod ko na ang young corn. Bakit young corn? Kasi ang ating young corn ay medyo matigas kaysa sa iba nating mga sangkap ng chop suey. Ayan, ang young corn. Guys, siguro sasabihin nyo, bakit yun lang ang sahog
ni Ma'am Nance. Kasi syempre, budget tayo mga guys. Alam mo ba yung baboy, nasahog ko is 75 pesos ang bili ko niyan. Tapos yung gulay na inilagay ko is 175. O di ba ang mahal ng gulay ngayon? Kaya syempre, bawas tayo ng panahog pero hindi naman tayo mababawasan ng lasa dahil masarap yan, promise ko sa inyo. Kasi ako talaga gusto ko talaga sana dyan, merong atay ng manok. Yes, pero dahil budgeted tayo guys, pagtyagaan na muna natin ang karneng baboy. Masarap ang karne ko dahil pork chop ang nilagay ko dyan. O ayan, di ba? Tinakluban natin kaya preno daw muna ang bibig ng ating host. Ayan na. Open it, open it. Malambot na ang ating young corn, pero hindi yan super lambot ha, kasi mas masarap pa rin ang young corn pag kinain natin is medyo may pagka-crunchy. Siyempre, ang chop suey masarap pag kinakain mo yung nagtutunugan ng ganyan sa bibig mo ang mga gulay. Ayan, o kita nyo, di ba? Meron pa tayong mga pahiwa-hiwa. Ilagay na natin guys ang ating tatlong sangkap. Ang beans, carrots, and cauliflower. Pwede nyo na po yung pagsabay-sabayin dahil yan ay hindi naman matikas. Ayan, syempre, half cook lang ang luto ng ating chop suey guys. Ayan. Ayan, binantuan natin siya ng konting tubig guys. At hayaan lang natin siya ng ganyan hanggang mag-simmer ng konti yung ilalim niya. Umabot sa ibabaw ang pagkulo. Ayan, kung makikita nyo guys, ang aking sabaw ay hindi ganun kadami. Dahil ang chop suey naman po ay hindi masabaw. Dahil kung magsabaw tayo ng marami, ay magiging nilaga na yan guys. Hindi na yung chop suey. Char! Ayan guys. Nakikita nyo. Pinapantay-pantay ko siya. Ano kaya ang kasunod niyan? Ayan na ang ating kasunod. Ang ating bell pepper. Red bell pepper. Siyempre kahit di pa luto yung ating gulay, ilalagay na natin ang red pepper, bell pepper sa ating chop suey para ito ay mas lumasa. Yun ang importante dyan, yung lasa ng bell pepper sa ating chop suey. At ayan, meron akong kaunting tira na magic sarap. Hindi ko tinutodo kasi ang aking magic sarap. Ayan, nilagay ko ng ating magic sarap guys para madagdagan ng additional na sarap ang ating masarap na chop suey. Ayan guys, Yan guys, cover muna natin siya para makakulo ng konti ang ating gulay. At pagkatapos yan, ay ilalagay na natin ang ating repolyo. Ayan, dagdag natin ang ating repolyo guys. Itodo na natin ang repolyo natin para mahilig kasi sa repolyo yung aking mga anak. Kaya mas marami ang repolyo na sahog natin. Pero balance lang naman siya sa ating gulay na iba pang sahog. Ayan guys, pasensya na kayo sa aking kamay. At sumasama talaga sa video. Hindi ko siya maputol guys. Ayan, maraming salamat guys. Ngayon, lagyan natin ng konting sabaw. Parang nakukulangan ako. Ayan. Diba? Ang bango niya guys. Promise. Diba yung kamay ko, oh. Sumasama talaga siya sa eksena. Ayan, oh. Ayan guys. Tama-tama lang ang sabaw niyan. Huwag kayo masyadong naman masabaw pag gulay ang ating kasi kailangan naman natin yung gulay makain. Mamaya sabihin ng mga anak natin, ma, ano po ba yan nilaga? O, diba? Kailangan maging chop suey at para maging masarap ang ating chop suey na hindi siya mukhang nilaga. Lalagyan natin siya ng slurry. So siya, slurry, diba? Yun ay kinanaw na cornstarch at saka kinanaw sa konting tubig. And that's what you call slurry. Ayan na siya guys. I-boost na natin ang ating slurry.
Yan, kaya pampadagdag sa din yan guys. Pero ang kagandahan ay medyo malapot ang ating sabaw. Parang pang restaurant ang ating chop suey. Ayan guys, sobrang bango. Grabe. Grabe, gutom na ako guys. Kasi kakakumain ko niyan kahit walang kanin, kaya ko ikainin. Ayan guys, salamat sa inyong pagpanood sa pagluluto ko ng chop suey. Salamat sa inyong mga friendship. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. At syempre yung ating bell button dyan, pakipindot na rin para lagi kayong updated sa aking YouTube channel.